Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, magandang hapon mga kapuntos! At sa hapong ito, may magaganap na doctrinal talakayan sa pagitan ko at saka ni SLTV. Ito ay mangyayari sa kanyang programa kung saan siya ay papasukin ko upang aking tanungin patungkol doon sa kanyang sinabi na ipinatigil daw ni Apostol Pablo ang exorcism. Pero mukha yatang inandaran ng kaba itong si SLTV at nagpa-rescue kay Almasora at gumawa ng Stroman fallacy. No? Gumawa si SLTV ng Stroman fallacy. Okay? Gumawa siya ng Stroman fallacy kung saan dinidrive niya sa iba ang dapat na intensyon. Tingnan niyo ha. Kinontak ako ni Agustin Taliser. Natanong niya sa akin kung papasukin ko raw ang live ni SLTV. Sabi ko sa kanya, o sige, pasukin ko yan. At tatanungin siya doon sa kanyang episode na tinapik ni John Ray. Yung episode niya na pinatigil daw ni Apostol Pablo ang exorcism. Ha? Matindi yun. Matindi sa sa kahibangan yung si Apostol Pablo doon nagpapatigil. Wala namang sinabi sa Apostol Pablo. Doon ko siya, i-cross-examine. Pero, nakakatawa lang kasi sabi ni Agustin Taliser, tatanungin ka raw ng isa niyang kasama. Sabi ko, mamaya na pagtapos na ako kay SL. Maya na pagtapos na ako kay SL. Alam niyo kung bakit sinabi yun? Kasi istyle ng dating daan kasi kapag sila tinatanong. At para sila makawala sa kumunoy, kanila kang babalik rin ng tanong. Yun ang style ng dating daan eh. Alam niyo naman si SLTV, mukha yatang diehard fan to ng dating daan, kaya tila yata baka kokopyahin. No, i-drive sa iba yung yung pag-uusapan. Babalik talaga. Parang si yung sa TikTok, Totoy Bibo. Kumukuha ng umuupa ng mga tao para kontakin ako sa WhatsApp. At pasukin ko sila para magtanong. Ngayon, pag pinasok ko sila, ako pa sisisihin, ba't ko raw sila pinasok? Ako pa sisisihin nila. Kasi, ba't ka naman pumasok? Nagbigyan na ngayon kanilang request. Ako pa sisisihin nila, no? Kaya ngayon, what? Sleepy na ka? Sleep na? Akin mo na patulogin si Divine kasi sleepy na daw si Divine. Wait lang ha. 2:00 po mangyayari ang talakayan. Abangan nyo lang po yan. A few moments later. Yan. So, tayo nagbabalik na at atin nang buksan yung ni SL. Dito po sa ating programang Expose the Truth, mga kaibigan at mga kababayan. Tayo po'y live sa oras na ito upang atin pong talakayin yung mga bagay na dapat nating malaman tungkol po sa kaligtasan, no? Talakayan po ito at maaaring meron po tayong
makakasama dito sa live sa oras na ito, mga kaibigan. At tignan natin kung totoo bang papasok po yung mga taga punto por punto, kasi yan po naman ang kanilang sinabi, mga kaibigan. Kaya kung nakaantabay po yung ating mga kaibigan dyan, si kapatid na Jared, si kapatid na Romel, kapatid na Milo, kapatid na Robert, at yung mga iba pa, hindi ko kayo lahat, mga kaibigan, hindi ko po kayo ma-memorize lahat ng ating mga kaibigan na nakasubaybay dito sa ating programa. Si kapatid na Dalton, ewan ko lang kung nakaantabay po siya, mga kaibigan. Pero sa oras na ito, mga kaibigan, kung sakali man ng ating Panginoong Hesukristo, kasi sa kanilang mga itinuturo, wala naman sa Biblia Ayan, andyan po si kapatid na Jando Alabado. Ayan, andyan na po si kaibigan Jando Alabado. Sandali lamang po, A few moments later. Okay, kapatid na Jando, kaibigan pala, magandang araw po, magandang hapon sa iyo dyan po sa programa po ninyo na punto por punto. Sana po ay Narinig ako? Okay, kapatid, kaibigan, na malinaw yung ano mo. Okay, at least klaro, malinaw. Okay bro, alam mo ba kung ba't ako nandito ngayon bro? Sinabi ko sa inyo ni Taliser? Medyo sandali. Medyo mahina yung dating mo. Sige, subukan mo lang. Medyo hindi ko marinig. Malakas kasi ulan dito sa amin ngayon. Ang lakas yung ulan. Sige, ulitin mo kaibigan kung malakas. Ang tanong ko is, sinabi ba sa iyo ni Taliser na ako'y nandito upang tanungin ka doon sa tinapik mo dati? Oo. Wait lang ha, nagbabago-bago yung microphone ko wait lang. Kasi wait lang ha. Yung StreamYard, binabago ang level ng aking microphone. Palitan ko muna yung aking microphone. Wait lang ha. Microphone ko palitan ko. Yan, para hindi nagbabago. Okay, so ito na. Wait lang. Medyo mahina yung Wait lang, ayusin ko muna to kasi dahil sa auto-adjust volume, ayan. Lakas na. Lakas na ba, bro? Medyo hindi maganda yung audio mo, kaibigan Janto. Hindi maganda yung audio mo. Parang robot. Parang robot? Ewan ko. Sa microphone yan, bro. Hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang, bro. Sa microphone lang yan. Sinabi ba sa iyo ni ni Taliser bro na ang reason ba't ako nandito is tatanungin kita patungkol doon sa topic mo na pinatigil daw ni Apostol Pablo exorcism? Yung ba sinabi sa iyo ni SLTV? Kasi iba yung nakita ko sa thumbnail mo Nahulog na yun Strowman fallacy. Bro. Wait lang muna ha. Mukha yatang si Esa naman hindi ko marinig. Ayusin ko muna to. Aking audio dito, speaker ko is okay naman, Realtek. Yan. Hello bro? Kaya yatang may something wrong naman dito. Yung speaker. Bro, hindi kita marinig bro. Nag-mute ka, brother SL. Nag-mute ka. Hindi kita marinig. Nag-mute ka. Ayan. Ayan, Okay na ba? Okay na. So, sinabi ba sa inyo ni Taliser bro na ba't ako'y nandito para tanungin ka
patungkol doon sa topic mo na pinatigil daw ni Apostol Pablo yung exorcism? Po? Yung bang sinabi ni Taliser sa'yo na kaya ako nandito para tanungin ka kung totoo ba yung sinabi mo na pinatigil ni Apostol Pablo ang exorcism? O hindi niya sinabi sa'yo? Ayan, tungkol sa exorcism, ano? Bakit kapatid, naniniwala ka ba na nagturo si Hindi bro, hindi bro. Ako ang tinitindigan bro, niyo ba? bro, wait lang bro. Na, Ako'y nandito dahil ako magko-cross-examine sa'yo. Kung mo kung babalik ta rin ako tatanungin mo. Kaya ako nandito para tanungin ka. hindi, Ikaw ang nag-topic na eh. tatanungin mo na kita, no? Ay hindi ako sasagot bro kasi Tinitindigan mo ba na si bro, Kristo hindi ay ako nagturo bro, ng bro, exorcism? bro, hindi ako sasakay sa ganyang estratehiya ni Eli Soriano kinokopya mo. Hindi ako sasakay sa ganyan. Sagot, ako'y magtatanong patungkol doon sa topic mo na pinatigil ni Apostol Pablo exorcism. At eto pa bro, hindi ba sinabi sa iyo ni Agustin Taliser na sinabi ko sa kanya wag mo kong babaliktarin ng tanong? Hindi, para malinaw lamang. Bro. Ba't mo tinanong yon? So, ibig sabihin, pinaninindiganan nyo ba na kayong mga Mali, bro, wag yang ganyang estratehiya, bro. Nangaral si Kristo. Bro, wag yang ganyang estratehiya, bro. Bro, wag yung ganyang estratehiya. Ikaw kasi ang nag-publish ng video mo na binanggit mong pangalan ko, Jando, narinig ko pangalan ko Jando. Binanggit mo. Tapos ang topic mo, si Apostol Pablo mismo ang nagpatigil. Kaya ako nandito para i-cross-examine yon kung totoo ba yung sinabi mong yon. Kaya wag mo akong babalik ta rin ng tanong ngayon. Okay? So hindi ka naniniwala na mali, bro, si Kristo na bro, Stroman pa yung ginagawa mo eh. Kahit si Pablo, bro, nagturo ba si Pablo ng exorcism? Wag mo kong tanungin. Kakasabi ko lang kay Agustin Taliser na wag mo akong babalik ta rin ng tanong. Ito sabi ko kay Agustin, ito sabi ni Agustin Taliser, kumusta bro? Baka sa January gusto mo ba pumasok sa SLTV Live? Sabi ko sa kanya, sige. Sabihin mo kay SL, papasukin ko siya at magtatanong ako sa kanya. At wag niya ako babalik ta rin ng tanong. Hindi niya sinabi yan, kapatid. Hindi niya sinabi ngayon, sinabi lang niya, ibig sabihin, papasok ka daw sa aking live. Ibig sabihin, may panlulokong ginagawa si Agustin Taliser dito ngayon. Sabi niya ay, papasok ka sa live, sinabi mo daw sa kanya, kapag ako ay mag-live, papasukin kita sa'yo, para ikaw ay magtanong. Magtanong? So, hindi ako ang tatanungin mo. Kaya nagtanong ka, hindi ako ang hindi ako ang tatanungin mo. Ako'y naparito para ako ang magtanong. Hindi ako yung tatanungin mo. Gets mo? Hindi, kino-confirm ko lang, kapatid. Kino-confirm ko lang. Bro, wala ka nang wala ka nang dapat. Bro, si Kristo ba ay nagturo ng exorcism? Bro, si Pablo ba ay nagturo ng exorcism? Wala ka nang dapat pang ipa-confirm sa akin kasi ako'y naparito upang tanungin ka sa tinapik mo. Hindi ako naparito para tanungin mo ako sa tinapik mo. Ako'y naparito para tanungin ka sa tinapik mo. Okay? Magandang araw, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Ayan, nandito na pala si Jan Dugong. Ito na ang ad hominem person. Jan Dugong. Jan Dugong. Oy, bakla. Maganda pag-usapan natin bakla, para wag natin yung pari mo, Jan Dugong. Okay? Bakla, wag ka mamersonal. Pangit mo naman. Esel, pinapasok mo ba yan para mambastos? Esel, Esel, pinapasok mo lang ba yan para mambastos? Si Jan Dugong dahil nagsasalita. Bro, pinapasok mo lang ba yan, bro Esel, para mambastos? Atin to, wag kang magpasalin ng iba. Ikaw, nagagalit ka na. Nagagalit ka na. Wala sitas na sinasabi. Nagagalit ka na dyan do. Pambira ka naman. Sige, Esel. Ano? Kapatid na Jared, nagtatanong siya na tayo kasi hindi tayo naniniwala na yung mga alagad ni Kristo
ay hindi na sila magpapalabas ng mga mali, Esel, mali. papagaling na instant, Mali. Bro, Esel, mali ka. Esel. Mali ka. And then gagaling agad. Mali ka. Bro, mali ka, bro. Mali ka. Alagad ni Kristo yan. O Bro, mali ka, bro. Bro, mali ka, bro. So tinatanong ko kay kapatid na Jando. Kapatid na Esel. Bro, mali ka, bro. Kapatid na Esel. Maputol ka lang, kapatid na Esel, ano? Kung sila man magpapalabas, kaya magmimilagro sila, tanda lang yan ang pagiging antikristo neto nila Darwin Gitjano at lahat ng samahan ng taga-punto-punto. Bakit? Magsisitas ako dyan, do. 24 na Mateo, magpapakita ng dakilang tanda sa King James Version. Pangit to. Hindi ka naririnig. Pangit tong style na ito ni ng programang SLTV. Pinasok ko mga kapuntos para aking tanungin. Ang ginawa, napapasok ng iba para mambastos. SLTV, programa mo ito, kontrolin mo yan. Naririnig yung boses mo, hindi namin kita naririnig. Bro, kapatid na Esel. Bro, ayusin mo yan, bro. Kontrolin mo yan. Kapatid na Esel. Kapatid na Esel. Hindi siya nakikinig. 8:47 ng 1. Dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Si Jando ayaw makinig. Bro, ito na lang, kaibigan Jandong. Kaibigan Jandong. Iklaro mo na lang yung aking gustong malaman para sagutin ka namin. Naninindi. Wait lang muna, wait lang muna, bro. Wait lang muna. Bro, pakita sa mga kaibigan Jandong, hindi ka namin naririnig. Kasi minamute niyo ako eh. Huwag niyo akong i-mute. Mahina ang aral ni Jando, mahira. Ano kapatid? Bro. Mahina ang aral ni Jando, mahina rin yung... Bro, huwag niyo akong babaligtarin. Okay? Wait lang muna ha. Balik ka, mayroon daw akong parcel dumating eh. Unahin ko muna tong parcel na ito. Wait lang ha. Balik ako ha. Wait lang. May parcel daw ako dumating eh. Wait lang. Saglit. A few moments later. Okay, bro. Bro, magkasundo tayo dito, bro. Kasi hindi ito ang... Bro, ako'y naparito, bro, Esel, para tanungin ka doon sa topic mo na yon. Huwag mo akong babaliktarin ng tanong. At huwag ka muna magpapasok. Sabi ko rin sa chat ko kay Agustin Taliser, mamaya na sila magtanong pagtapos na ako sa'yo. Okay? Mamaya na magtanong itong si Almasora pagtapos na ako sa'yo. Dahil ang intention ko na pasukin ang programa mo para tanungin kita. Ang ingay ni maingay si Almasora. Bro, pati mo sa Almasora, bro. Ng kamang mga kasalanan at isa ka na doon dyan doon. Bro, dali muna kapatid na Jared. Pabayaan muna natin siya. Bro, eto ha. Hindi maganda yung audio, no? Sige, kapatid na Jando. Bro. Ganito ba yun? Bakit hindi mo ba pwedeng ilakas yung boses mo, kapatid na Jando? Ba't napakahina? Mahina ang aral yan, mahina rin ang boses niyan. Bro, ba't ka napapasok ng bastos, bro? Si kapatid na Jared, ang lakas eh. Pero ikaw, wala, napakahina, hindi masyadong marinig. Sige. Ganito kapatid na. Ganito kapatid na Esel. Patutsada na lang ni Jando yan na mahina ang audio niya. Ang lakas-lakas sa programa niya yan eh. Ito talaga, anak ng Diablo ito, 8:40. Ay nako, ang dami patutsada ng baklang ito. Oy! Ba't mo pinapasok si Jared, Esel? Ikaw ang tatanungin ko. Mamaya mo na papasukin si Jared pagtapos na tayo. Naintindihan mo? Mamaya ka na magpa-rescue kay Jared pagtapos na tayo. Kasi walang ibang gagawin yan. Babastusin lang tayo niyan. At magiging magulo ang programa mo nanda sa taong yan. Naintindihan mo, Esel? Iharap mo sa amin si Father Darwin. Bro, hindi ikaw ang kausap ko. Huwag kang bastos, Almasora.
Hindi ikaw ang kausap ko. Ako'y naparito para kausapin si SLTV, hindi ikaw. Kapatid na Jando, tatanggapin ko yung tanong mo, pero i-confirm mo muna. Wala kang dapat i-ano, bro. Bro, wag mo akong babaliktarin ng tanong. Ng exorcism. Bro, wag mo akong babaliktarin ng tanong. Para lang yan yung tanong ni SL, ni Soriano na ano eh. Sa'yo, kapatid na. Para lang yung tanong ni Soriano na, kung hindi beso-beso, ano yung banal na halik? Diba, parang ganun yung tanong na yan. Tinanong si Eli Soriano ng isang ministro ni Manalo, kung ang beso-beso ba ay banal na halik? Kung ang banal na halik ba ay beso-beso? Tapos tinanong siya ni Soriano, bakit? Anindigan ka ba ng beso-beso, banal na halik? Huwag mo kong babaliktarin. Strategiya yan eh, para mabaliktar na sitwasyon eh. Kung babaliktarin, ako'y naparito para tanungin ka. Hindi ako tatanungin mo. Kahit huwag kang magpapasok ng ibang tao na wala namang kinalaman sa ating dalawa. At kung gusto niyang pumasok ni Almasora, mamaya na pagtapos na tayong dalawa. Naintindihan mo, Esel? Iyak na si Jan. Sandali. Okay. Iyak ka na, Jando. Mamaya, tatanungin muna natin si kapatid na Jando, no? Mali, ako ang magtatanong. Mali, ako ang magtatanong, bro Esel. Ako ang magtatanong, hindi ikaw. Tinanong yon dahil ba naniniwala ka na si Bro Esel, ako ang magtatanong, hindi ikaw. Okay? Tatanungin hindi naman kita. diskusyon ito, Jando. Ano ba naman tong SLTV program na ito? Takot tanungin. Bro Esel, magpatanong ka na lang at huwag ka nang gumanti pa ng tanong. O kung gusto mo na magtanong, mag-set ka na lang ng ibang usapan natin. Mag-usap tayo, mag-debate para... Hindi, dapat ngayon. Dapat ngayon kasi nasa live na tayo. Paalisin mo muna si Almasora. Paalisin mo muna. Teka. Paalisin mo muna si Almasora, bro, kasi walang ibang gagawin yan kundi ang mag-ingay. Yung estratehiya na yan, bro, kabisado ko yan. Kaya kung gusto mo na maging matiwasay itong programa mo ngayon, tanggalin mo muna si Almasora at namaya mo na yan papasukin pagtapos na tayong dalawa. Na-gets mo? Wag ka magpalusot. Mamaya, Bro Larry, ito ha. Ako'y nandito para tanungin si Esel sa kanyang sinabi sa kanyang programa na pinatigil na daw ni Apostol Pablo ang exorcism ayon sa Hebreo 6:1 at 2. Ako'y nandito para tanungin siya tungkol doon. Kaya sana tanggapin ni Esel ang mga katanungan ko patungkol sa naturang talata. Hindi yung babaliktarin niya ako ng tanong. At pwede ba Larry Silva at Jared Almasora, hindi naman kayo ang pinasok ko rito? Mamaya na kayo magsalita pagtapos na kami, pwede ba? Unang-una, totoong mga ngaral ka. Okay, kahit pakinggan mo yung video ko, wala akong sinabi na pinatigil ni Pablo yung exorcism. Kayo lang nagsabi niyan. Kaya ako tinatanong kung ikaw ay naniniwala na... Bro, wag mo muna akong tanungin. Iko-confirm ko lang. Totoo ba yung sinabi mo na ayon sa Hebreo Kapitulo 6:2 na yung mga nakasulat dyan ay pinapatigil ni Apostol Pablo? Yes or no? Ngayon, sumagot ka sa tanong. Pinagbibintangan mo ako na nagsabi ako na pinatitigil ni Pablo yung exorcism. So hindi mo sinabi yon. So wala kang sinasabi na gano'n, wala kang sinasabing gano'n. Naninindigan ka ba na ikaw ay nagturo si Apostol Pablo ng exorcism? Mali. Bro, huwag mong babaliktarin. Style na kasi ng mga dating daan niyang ganyan eh. Babaliktarin kasi alam niya ipit siya kaya babaliktarin para ang sitwasyon mabaliktad sa akin. Huwag mong babaliktarin, bro. Topic mo yan na pinapatigil ni Apostol Pablo ayon sa Hebreo 6:2 ang exorcism. Tinapik mo yan sa programa mo, kaya na-iribat yan ni John Ray sa live namin. Kaya sabi ko katali, sir, pasukin kita, tanungin kita po tungkol dyan. Kaya, sana, Esel, maging lalaki ka naman kausap. Huwag ka munang magpapasok ng iba na hindi pa tayo tapos. Papasukin mo si Almasora at si Larry Silva pagtapos na tayong dalawa. Tayo munang dalawang magharap dito.
Esel? Lang, Hindi. sandali. Ayan, Factbuster, pasok ka. Andyan si Factbuster. Pasok ka, Factbuster. Ha? Pasok ka. Factbuster. Itong si Kabornok. Pasok ka, Kabornok. Pa rin, Burno. Magsama kayo ni Jan, Burno. Ano ba naman to? Esel, ayaw mo ba magipag one-on-one sa akin? Ayaw mo? Jando. Dugong. Esel, ano, takot ka ba makipag one-on-one sa akin? Esel, kaya ka nagpapakampi kay ano? Kay bakla na yan? Kapatid na SL, bading yata ito. One-on-one, bading yata ito. Kapatid na dyan Gusto ko, Pwede yan. Pero i-confirm ko lang sa'yo, bakit naniniwala ka ba na si Pablo ay nangaral ng exorcism? Bakit mo tinatanong yan? Bro, wag mong babaliktarin ang tanong. Sabi ko kay Agustin Taliser, tatanungin kita at wag mo kong babaliktarin ng tanong. Hanggat pinipilit mong baliktarin sa akin ng tanong, hindi tayo matapos itong programa mo. Kaya much better, sagutin mo na lang. Totoo ba ang sinabi mo na ayon sa Hebreo 6:2, pinapatigil ni Apostol Pablo ang mga nakasulat dyan ng mga aral? Yes or no? Isa pa yung si... Mahina yung boses ni Ka, Jando. Mahina Jandugo, Jandugo. Nako, mahina daw yung boses ko. Ba't kasi iyang ano ninyo, itry ko na lang ilipat yung ano bro ha. Ilipat ko na lang sa ano sa cellphone yung ano yung aking audio para maging malinaw sa inyo ano. Sige, ilipat ko na lang sa ano bro. Sa cellphone, pero baka hindi kayo marinig sa live ko eh. Naririnig kasi ngayon. Bro Esel, pakiano mo naman yan, yung ikaw lang kausap ko ba, na hindi ka magpapakampi dyan kay ano, kay walang ibang gagawin niya kundi ang mambastos eh. Tandaan mo bro, hanggat nandyan yan sa ano mo ngayon, StreamYard ngayon si Almasora, matapos na lang yung ating programa, walang ibang gagawin niyan kundi ang bastusin ng programa mo. Kaya para hindi mabastos ang programa mo, Esel, palabasin mo muna yan si Almasora. Okay? Ka lang eh. Tatakot ka lang eh. Bro, hindi naman sa natatakot Larry Silva. Common sense naman, bro. Tatanungin ko si SLTV. Tapos nandyan si Almasora nag-iingay. Paano maririnig ni Esel yung tanong ko kung nandiyan siya nag-iingay? Common sense naman. Tatanong, papatot sa... Bro Jared, sandali lang. Bro, Bro Jared, sandali lang. Okay, sandali muna. Dali lang. Sandali lang bro, Jared. Jondo, yung ginagawa ni Brad Esel, kinukumpirma lang niya kung naniniwala kayo. Dapat sagutin mo yan. Huwag mong sasabihin na huwag kang baliktarin. Ang ganda ang ano ng palusot mo eh. Masyadong overacting. Bro, ganito yan bro. Yung ginagawa mo sa programa nyo, huwag mong gagawin diyan kasi hindi mo programa yan. Bro, Parang ganito yan bro. Bro, ganito yan bro. Ganito yan bro. Para kasi itong si Jando. Bro, wag ganito kasi bro. Pakinggan niyo ha. Para maunaw. Dito tayo magkakaroon kasi sinasabayan niyo ako eh. Ganito yan bro. Kapag sinagot ko ang confirmation hinihingi ni SLTV, sunod-sunod na yan siya na magtatanong sa akin. So yung pangyayari na ako ang magtatanong, mawawala na yon. Marami na ako nakaharap na ganyang estratehiya. Kaya sana, wag na lang akong baliktarin tanong ni SLTV at sumagot na lang siya sa aking tanong. SLTV, handa ka ba makipag one-on-one sa akin ngayong hapon na ito o takot ka? Okay, ganito. Kung bakit ko tinanong yun kay Django, kung bakit ko tinanong yun sa kanya, kasi doon sa programa ko, ang sinasabi ko na ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa kanya mga alagad, mga ingat. Bakit? Kasi may maraming magsisilitaw na mga bulaang Kristo at magpapakita sila ng mga dakilang tanda. Kaya
ang sinabi ko dun sa programa, ang mga alagad ni Kristo ay hindi na nila gagawin yung magpapalabas na magpapagaling ng mga may sakit dahil yun ang gagawin ng mga bulaang Kristo. Kung ikaw naman si Kristo ay bakit mo ipapagawa sa mga alagad mo yun? Yun nga ang palatandaan ng Antikristo Kaya naniniwala Ganito, kapatid na sa panahon ngayon, hindi na gagawin ng mga tunay na alagad ni Kristo yon sapagkat yun ay gagawin ng bulaang mangangaral. Hindi ko sinabi na si Pablo ay pinatitigil niya yung exorcism ng mga Katoliko. Wala akong sinabi noon. Next na tanong. Kung naniniwala ba siya na si Pablo ay nangaral ng exorcism? Sige, next na tanong, Brother Esel. Pagko-confirm Bro, next na tanong, hindi talaga Esel. masasagot ni Jando yan, kapatid. Hindi ko sasagutin, bro. Talagang hindi ko sasagutin kasi strategy nga yan. Naintindihan nyo? Para bang si Eli Soriano ba, tinanong ng ministro ni Manalo, kung ang banal na halik ba beso-beso? Diba? Tapos si Soriano gumante. Sabi ni Eli Soriano, bakit? Naninindigan ka ba na beso-beso banal na halik? Anong nangyari? Diba nagkagulo, nabaliktad ang sitwasyon? Kaya ang strategy na yan, pambabaliktad yan. Kaya hindi nyo ko mapapasakay sa kanyang estratehiya. Next na tanong na SLTV. Saan sa talata sa Biblia mo nabasa na ang bulaang Kristo, ang bulaang mangangaral magpapalabas ng demonyo? Pakisagot. Ang iba kung hindi mo masagot yun, hindi mo ma-confirm yun. Yan nga, follow-up question, bro. Saang talata sa Biblia mo nabasa na ang mga bulaang mangangaral nagpapalabas ng demonyo? Humarap dito, papasukin mo yan. Bro, saang talata sa Biblia mo nabasa na ang mga bulaang mangangaral magpapalayas ng demonyo? Saan mo nabasa yun? Basta, kapatid na Esel. Saan mo nabasa yun, bro? Basahin. Pag nabasa ni Esel, talo ka na. Sige, saan mo mabasa na ang mga bulaang mangangaral magpapalayas ng demonyo? Saang talata yun nababasa? Labas. Pali, magbabaon. Sige na, wag ka nang sumingit pa dyan. Pasagutin nyo na si Esel, nararamdaman kong ipit siya kaya pinatakpan nyo eh. Huwag yung pagtatakpan. Esel, sagutin mo, saang talata mo sa Biblia nabasa na mga bulaang mangangaral magpapalayas ng demonyo? Saan mo nabasa yun? Tayo na lang mag-discuss. Huwag kang sisingit dyan. Kung gusto magipagdebate sa akin, Almazora, mag-schedule tayo. Huwag dito muna. Kung gusto mo, sa Russia TV tayo magbangga para may moderator na matino. Okay? Kaya huwag ka munang sumingit pa dyan. Si Esel lang sadya ko rito, hindi ikaw. Brother Esel, pakisagot. Pero babasahin ko pa rin sa'yo. Babasahin ko pa rin sa'yo ito, no? Sandali lang, ilagay ko lang sa screen, ano? Yeah, walang ganyang klaseng screen si Jando. Ayan, ito, Jando. At siya gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Gumagawa siya ng dakilang tanda, kapatid na Jando. Hindi yan ang tanong, SLTV. Hindi ako nagtanong kung gumagawa ba ng dakilang tanda. Ang tanong ko, saan mo nabasa na ang mga bulaang mangangaral nagpapalayas ng demonyo? Saan mo nabasa yon? Nyo? Dakilang tanda ba yun? Bro, wala akong tanong sa dakilang tanda. Maliwanag ang aking tanong, SLTV. Binanggit mo kasi ngayon lang, narinig ko eh. Sabi mo, gagawin ng mga bulaang mangangaral ang papalayas ng demonyo. Okay? So, saan natin mababasa sa Biblia na ang bulaang mangangaral magpapalayas ng demonyo? Sagot. Oo, hindi. Sagutin mo. Sagot, SLTV, saang talata sa Bible mababasa na ang demonyo na ang bulaang mangangaral magpapalayas ng demonyo? Sumagot ka! Ano sumagot ako? Ako ang nagtatanong dito, ba't ako pinapasagot mo? Ano ba naman ito?
nagtatanong, ako pinapasagot. Sige na. Esel, saan mo nabasa? Saan mo nabasa na ang bulaang mangangaral magpapalayas ng demonyo? Saan mo nabasa yon? Maingay ka eh. O ito, basahin ko. Basahin ko. Sige, basahin mo. Isip ka, kapatid na Jando. Anong talata yan? Anong talata yan? At mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at Hindi ako nagtatanong sa tanda. Ano ba naman to eh? Bro, sagutin mo yung tanong ko ha. Saan mo nabasa na ang bulaang mangangaral magpapalayas ng demonyo? Yun ang tanong ko. Wala akong tanong na tanda. Tama nga yung sagot, hindi mo lang matanggap. Talagang hindi mo tatanggap, bro. Stroman fallacy yan eh. Stroman fallacy yan eh. Talagang hindi ko tatanggapin yan. Argumentum contra factum non valid. An argument is contrary to the fact cannot be accepted. Hindi ko tatanggapin yan. Sagutin niya ang tanong ko. Saang talata sa Biblia mababasa na ang mga bulaang mangangaral magpapalayas ng demonyo? Saan mo nabasa yun? Tama naman na nga doon sa 24 na Mateo, engot ka. Ay, nako, maingay. Bro Esel, huwag ka munang magtago sa salawal ni Almasora. Bro Esel, huwag ka munang magtago sa salawal ni Almasora. Patahimikin mo yan. Pwede ba? Jando. Mahina yung boses mo. Mas malakas pa yung tawa ng ano mo. Huwag mo nang patugtugin yung... Huwag mo nang patugtog yan, para kang siraulo niyan eh. Ano ba naman to? Bro, talagang dito yung matatapos ito bro kasi gumagawa kayo ng ibang butas eh. Pakisagot na lang yung aking tanong, no? Sa ano mo yan, no? Sa StreamYard mo yan bro, kaya yung aking microphone nag-auto-adjust, pasensya ka na. Ang mahalaga sa akin ngayon, malakas ang boses ko sa live ko. Dahil yan sa StreamYard mo bro. Pati kaya sa Zoom tayo mag-usap bro para walang auto-adjust bro. Wait lang na. Jando, face to face tayo sa Tagbilaran kahit wag mo na sa akin ilaban yung... O sige, face to face sa Tagbilaran. Sige, punta ka rito. Wala eh. Hinahamon kita, punta ka rito. Mic ni Jando. Hinahamon kita, Almasora, face to face, punta ka rito. Ayusin mo muna, ang ganda yung programa. Ganito na lang, kapatid na Esel, ako na lang lalaban. Kapatid na Esel, ganito na lang, ako na lang lalaban dyan sa Jandugo. Tatayuhin ko yan. Tatayuhin ko yan sa Tagbilaran. Ang tema natin, patutunayan ko na ang Catholic Church ay sa demonyo ayon sa Biblia. Kumasa ka! Sa Tagbilaran tayo. Dialogue to sa pagto. Kahit wag mo na ilaban yung malakas na ba boses ko dyan? Patutunan kayo sa demonyo eh. Matagal na sa demonyo yan. Bro, kapatid na Esel. ayun, malakas na ba ang volume ko dyan? Ayaw niya yung sagot ko kasi gusto niya, ang isagot ko ay si Bro, Darwin na nag-torsi. naririnig kita bro, wait lang. Ayaw niya eh. Wala naman sa Biblia si Darwin eh. Meron kapatid na Jared si Darwin. Bro, naririnig kita bro, naririnig kita bro, wait lang. Yung 24. Bro, Esel, Oo, kasama siya doon. malakas na ba bro Kasama siya doon, Esel? kapatid na Esel. Kaso Malakas mas na ba? malala itong si ano eh. Bro Esel, malakas na ba? Ito yung sinasabi sa Apocalypse. Bro Esel, malakas na ba? Ano? Malakas yung bunganga mo pero yung aral mo mahina. Malakas na ba? Yung boses mo. Malakas nga yung bunganga mo pero yung aral mo Hindi, mahina. malakas na ba bro Esel? Mga kasama mo, hindi na nila naririnig. Bro Esel, Hindi na namin marinig eh. Bro, Hindi maganda yung boses mo, yung audio mo, kapatid na Jando. tinanggal. Jando, kakasya ka ba? Sa Tagbilaran tayo, face to face. Dilalaban yan. Punta ka rito. Nilalaban niya. Almasora, punta ka rito. Hinahamon kita, punta ka rito. Pag-usapan natin ngayon. Oh, sige, Mag-tribute sige. tayo ngayon. Sige, Biyahe kami sige, sa sige, Tagbilaran. sige, sige. Anong gusto mong topic natin? Yeah. Sige. Ito, patutunayan ko na ang Iglesia Katolika Apostolika Romay sa demonyo ayon sa Biblia. Sige, basahin mo. Sige, sampulan mo ako, basahin mo Doon sa nga sa talata. diskusyon, hindi ka pa naman ingot. Ito hindi nakakaintindi. Oh, sige. Ang hirap yung tanga kausap. Sige, Ang sige. hirap- ang hirap Sige, talaga ng yan ang topic Doon natin. na kayo mag-usap tungkol dyan. Sige, yan ang topic Doon kayo natin. Sa Tagbilaran tayo mag-usap na tayo kami.
Sige. Jando, magbigay ka ng pag-usapan natin bukas. Haharapin kita. Magbigay ka ng pag-usapan natin. Ito yung pag-usapan natin, Esel. Saan mababasa sa Biblia na ipinatigil ni Apostol Pablo? Binasa ko nga na. Wala ang binasa mo, bro. Ang binasa mo, bro, na ang bulaang mga ngaral magpapakita ng dakilang tanda. Wala akong tinatanong patungkol sa tanda. Ang tanong ko, saan sa Biblia yung sinabi mo? Teka, maingay si bro, maingay si Almasora, bro. Binasa na nga. Binasa na kanina. Wala akong nabasa doon na ang bulaang propeta magpapalabas ng demonyo. Kung mabasa ko sa Biblia, eto na. Kung mabasa ko sa Biblia na si Kristo mismo ang nagsabi na ang demonyo ay hindi nagpapalayas ng kapwa demonyo, haaminin mong mali ka. Gumamit ka ng time element dyan sa panahong Kristiyano yan. Sa Panahong Kristiyano ito. Christian yan. Panahong Kristiyano ngayon, ito. Yung nasa 24 Mateo. Bro, wag kang maingay. Bro, wag kang maingay, Almasora. Nararamdaman ko dito na naapektuhan ka eh. Si Ese lang tinatanong ko, hindi ikaw. Tumahimik ka. Naintindihan mo? Saan panahon? Katulad yung sinabi ni John Ray doon sa video kasi. Bro, kung mabasa ko sa Biblia SLTV. Wala nag-e-echo yung ni Jando. Bro. Kapatid na Esel. Nako, nag-e-eli sorry. Bro, kung mabasa ko SLTV, kung mabasa ko na sinabi mismo ni Kristo na ang demonyo ay hindi kayang magpalayas ng kapwa demonyo, aaminin mong sinungaling ka. May papunta dyan sa Tagbilaran, kumprap dugo. Bro, Hindi lalaban yan. Yan dugo, umarap ka lang. Kakasabi ko na nga, di ba? Parang yan eh. Kakasabi, kakasabi ko lang pumunta ka rito, magharap tayo eh. O kaya, kinakausap natin ngayon. Para maisip natin kulit mo pala eh. O, anong specific na topic patungkol sa Iglesia Katolik ang gusto pag-usapan natin? Ayoko yung parang kang pulang langaw. Ayoko yung parang langaw ka na pula yung puwet kung saan-saan dadapo. Ang gusto ko, specific tayo. Sige. Tapos na magayong itlog pambihira kayo, nangaalipos na sige na. Sagot na. Ano ang gusto mo? Para ka talagang dugong. Ano ang gusto mong talakayin natin? Patutunayan ko na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sa demonyo ayon sa Biblia. Mahabang topic yan, Jan Dugong. Mahabang topic yan. Ngayon, kakausapin kita. Bro, mahabang topic. Bro, sabi mo bro, sabi mo bro. Anong araw, anong oras, at sinong moderator. Dadayo kami dyan sa Tagbilaran. Pumasa ka. Bro, sabi mo bro, mahaba ang topic. Ibig sabihin kung saan-saan ka lilipat niyan. Ang gusto ko specific tayo. Ay, lilipad. Unang-una, wala naman akong pakpak para makalipad. Ay, piloso po. Piloso kong kangkong ko. Bro, piloso kong kangkong ka. Parang si Darwin. Ibig sabihin bro, ba? Ito bro. Pinamo kapatid na Esel. Bro, makinig ka muna. Itong si Jando, tinatanong ko pala tungkol sa makinig ka muna ha. Panoorin natin ito. Maganda. Nako, bro. Distraction yan bro. Makabuluhan ito. Bro, Esel. Iglesia Katolika. Bro, distraction yan bro. Ano ba naman to? Distraction tong ginagawa ni SLTV. Mga kapuntos, ang ginagawa ni SLTV ngayon, nandidistract na rin siya. Kasi hindi niya masagot yung aking katanungan, kaya nandidistract na lang si SLTV ngayon. Patay magagawa. Naramdaman kasi ni SLTV yung bangis ko eh. Kaya ito, nagpa-rescue ngayon kay Almasora at kay Larry Silva. Kasi si Larry Silva, ilang beses ko na yung binutata sa punto por punto. Si Almasora naman, ayaw kong harapin kasi nabubutata rin. Kaya ngayon, nagpaparescue siya sa dalawa para matakpan siya. Huwag kang magtago SLTV sa salawal ng dalawang yan. Ha? Pinasok kita ngayon para tayo ang mag-usap. Hindi yung papakampi ka sa mga yan, maingay masyado eh. No? Nanggugulo.
Putak ng putak. Ang ingay. Mangingitlog na eh. Pwede ba? Alisin mo na sa eksena yung dalawang yan para makapag-usap tayo one-on-one. Kasi ikaw sinadya ko rito. Si Almasora, o sige. Almasora, punta ka rito Tagbilaran. Mag-uusap tayong dalawa. Magpipirmahan tayo ng tema. Pumunta ka na rito, huwag ka na lang mag-ingay dyan. Parang awa mo na. Ang ingay-ingay mo eh, para kang manok na mangingitlog eh. Patahimik ka mo muna yan. Kung pwede lang. Ha? Dahil wala tayong magagawa dyan. Kung walang magiging matino itong programa mo eh, pag hindi mo patatahimik yung dalawang yan. Tutugtog mo kasi sa boses mo eh. Diyan dugong mag-o-operate ka. Nako, ito na. Bro, puro kayo patutsada eh. Umasa na ako kay Almasora eh. Papuntahin mo sa Almasora dito eh. Tapos si Almasora, si ano naman, si Larry Silva naman. Pero mamaya na sila bro. Kakasabi ko kay Agustin Taliser eh. Ha? Sinabi ko kay Agustin Taliser na tatanungin kita, huwag kang bumaliktad sa akin ng tanong at mamaya mo na sila patanungin pagtapos na tayong dalawa. Hindi tayo matatapos doon, tinatakpan ka dalawang yan eh. Tapos na nga tayo eh. Di ba binasa ko na? Wala kang binasa. Ang binasa mo, tanda. Wala akong tanong patungkol sa tanda. Ang tanong ko, saan mo nabasa na ang bulaang mangangaral magpapalayas ng demonyo? Saang talata mo nabasa yon? 24 ng Mateo. Kung babasahin ko ang Mateo 24:24, wala rito na ang bulaang mangangaral ay magpapalabas ng demonyo. Aminin mo sinungaling ka. Engot ka pala eh. Engot ka pala, hanap. Ay kung mabasa ko. Eto ha. Babasahin natin na ang demonyo ay hindi yung papalabas ng kapwa niya demonyo. A few moments later. Mateo 22:24, Mateo 12:24. Wait lang ha. Mateo 12:24. So, silipin ko muna rito. Dadesel, babasahin ako, payag ka? O sige, basahin mo. Sige, ito, basahin natin ha. Sabi ganito. Nang marinig ito ng mga Parisiyo, sinabi nila, nakakapagpalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul. Wait lang, huwag ka maingay. Maingay na naman to eh. Ito ha, nagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamamayan ay babagsak. At alinmang bayan o sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Ibig sabihin, ang demonyo o ang bulaang mangangaral hindi kayang magpalayas ng kanyang kapwa demonyo. Sang-ayon ka ba sa sinabing ito ni Jesus o hindi? Sagot. Yeah. Alam mo, kapatid na Jando, yung sinabi ni Kristo na gagawa ng mga kababalaghan sa Mateo 24:24. Hindi yan ang tanong ko, bro. Hindi yan tanong ko. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo? Bro Esel. Ito, kapatid na Jando. Ito, kapatid na Jando. Bro. Ang mga demonyo, kunwari, nagpapakita sila ng kababalaghan, pero kasinungalingan. Bro, hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko nandito sa Mateo 24:26. Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkahati-hati sila at nag-aaway. Kung gaanon,
Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sang-ayon ka ba na si Kristo mismo ang nagsabi na hindi magpapalayas si Satanas ng kanyang kapwa-demonyo? Yes or no? Kaya niyang magpalayas, Jando. Saang talata sa Biblia? Saang talata sa Biblia na sinasang-ayunan ni Kristo na ang demonyo ay kaya magpalayas ng kanyang kapwa-demonyo? So hindi ka naniniwala. Bigay mo Andyan na talata. sa sitas eh. Bigay Kapatid mo. Nese, kasabat lang. Andyan na mismo sa sitas. At Wala, 12:26 ng Mateo. wala sa Kaya wala kung si sa Satanas sitas. mismo ang magpapalayas sa kanyang kampon. Therefore, may possibility si Satanas magpalayas ng kampon niya at isa ka na doon, Jando. Kung mabasa ko sinabi ni Kristong nagkakamali kayo, ano, Almasora, iiyak ka na. Ito. Ano, Basahin mo Almasora? na sinabi ni Cristo, letra por letra, na sila Jared Almasora at SLTV nagkamali. Talo na ako, pero pag wala kang nabasa, talo ka na, mandaraya ka, anong pati yung letra pari por mo nasa letra? Cebu, si Darwin Gitgano, Sabi ni mandaraya Elis, rin kagaya mo. bro, Basahin mo. bro Almasora, ito ang katuruan ni Elis Sorianong na ituro sa inyo. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan letra po letra mababasa mo. Kung mabasa ko, Almasora, na sinabi ni Kristo, nagkakamali kayo, aaminin mong sinungaling ka rin. Basahin mo letra por letra na si SLTV. Ano ba naman yan? Kapilosopuhan kasi nabutata. Nabutata. Kayo yung tatay ko mabasa ko nga sa Biblia na ito sa 27 sabi ganito, at kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang Saan din sa Biblia na kailangan paniwalaan si Jared, Larry at SLTV? mamaya na yan. Saan daw sa Biblia mababasa na paniwalaan si Esel at si Jared TV? Ito. Esel, basahin ko muna ha. Sabi ni Kristo, kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Tanggap mo ba yan, SLTV? Yes or no? Hindi. So, tinututulan mo ang sinabi ni Kristo na ang demonyo ay hindi magpapalayas ng kanyang kapwa-demonyo. Sinabi niya yan sa mga Pariseo. Ang sinabi niya sa Pariseo, ang demonyo ba ay nagpapalayas ng kapwa-demonyo o hindi? Hindi. Wala namang nakalagay dyan. Ulitin ko basa ha. Si Kristo kasi, sa talatang ito, pinagbibintangan siya. Ang nagpapalaya siya ng demonyo gamit ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya nangatwiran si Kristo. Sabi ni Kristo, kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Kristo na mali ang nagsasabi na ang demonyo ay nagpapalayas ng kapwa-demonyo? Yes or no? Jando, bakit? Naniniwala ka ba na hanggang ngayon ay kaya mong magpalayas ng mga demonyo? Wag mong sa akin, strawman fallacy naman tong taong ito eh. Huwag kang mag-strawman fallacy. Hindi mo ko malalagay sa patibong mo, SLTV. Sagutin mo na lang. Sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo na ang demonyo ay hindi kayang magpalayas ng kapwa-demonyo, o tutol ka sa sinabi ni Kristo? Papatibong sa'yo eh. Walang wait lang. Jared, pwede ba tumahimik ka dyan? Si Esel ang kausap ko eh. Talagang magpalabas ng demonyo, pero kunwari lang. Yung ginagawa ninyo, Jando, yung ginagawa ninyo. Saan sa Biblia
Saan sa Biblia, SLTV, na ang bulaang mangangaral ay nagpapalayas ng demonyo? Saang talata yon? Amunin mo showdown, kapatid. Makulit eh. Hindi naniniwala. Ay, ganito ako harapin mo dyan. Almasora, alam mo Almasora, ito masasabi. Etong ang sabi ko sa Almasora, no? Kung gusto mo kung makahalaban face to face sa isang debate sa Tagbilaran, puntahan mo ko rito. Kung mabasa ko ba na sinabi ni Kristo, o tingnan mo, minumute ko yan. Mandaraya ka. Minumute mo kami. Kaya maganda, Ano? papuntahin nyo na kami dyan sa Tagbilaran. Pumunta na kayo rito. Anong gusto mo? Ako ba magbigay ng pamasahe sa inyo? Ano ka ba? Punta ka na. Anong gusto mo? Bigyan ba kita ng pamasahe pupunta rito? Mas siniswerte ka. Pupunta kami dyan. Mga kapunto, sasabihin ko sa inyo ito ha. Sabihin ko sa inyo ito ha. Alam nyo, sabihin ko sa inyo ito ha. Ito si Jared Almasora nag-request sa akin na kapag sila ay pumunta rito, ay ipaghanda ko rin siya ng matutulugan. Tapos, siyang nag-request sa akin, ako pa itong binabastos? Ha? Minute ako. Okay. So, minumute pala nila ako. Oy, bakit nyo ako minumute dyan? Ha? Takot ka, Almasora? Huwag kang matakot, Almasora. Alam ninyo, mga kapunto, si Almasora, nag-request sa akin si Almasora na kapag pumunta siya ng Tagbilaran, ipaghanda ko na siya ng matutulugan. Ha? Nagre-request siya na ako pa ang maghahanda ng kanyang matutulugan. Ng kanyang matutuluyan. Tapos binabastos ako. Grabe naman yung ano naman. Almasora, matuto ka namang mahiya. Bro Isel, bigyan mo ng 10 minutes siguro. Hindi ko sagot ang pamasahe mo. 10 minutes. Punta ka rito at magkakabangayan tayo, promise yan. Hindi, alam mo, hindi, Jundo. Yung maingay na pinatutugtog mo, wag mo ipatutugtog para kang aning-aning eh. Anong aning-aning? Anong aning-aning? Ganito na lang. Abnormal na to si ano eh. Okay. Hayaan mong magsalita si Jared. Si Jared na lang kausap mo. Tanging ayaw mo na lang din. Bakit ayaw mo Esel na mag one-on-one tayo? Mag-usap kayo. Bro, Esel, ayaw mo na mag one-on-one tayo kaya mo pinapasalo sa iba? Janto. Ha? Janto tayo bakla talaga to. Gusto ng one and Bro, wag kang magsabi na takot ako siya kasi pinapapunta nga kita rito eh. Ha? Yung pagpapapunta ko sa iyo rito, sapat na yon para lalabanan kita ng harapan. Ano? SLTV, huwag kang magpakampi sa dalawang yan. Ikaw ang sadya ko rito, hindi naman sila eh. Tunto por tunto ka. Wala ka sa tunto por tunto. Hoy, Larry Silva, alam kong wala ako sa punto por punto. Nasa programa nyo ako. At nakakahiya naman, programa ni SLTV to, pero nagtatago sa mga salawal ninyo. Ha? Nakakahiya naman, programa ninyo ito. SLTV, programa mo ito. Huwag kang magtago sa mga salawal nila, programa mo ito. Harapin mo ako. Tayo mag one-on-one. Para mas maganda, alisin mo muna sila. One-on-one tayo. Mag-usap. Hindi, ganito, Jando. Tayo muna mag-usap tungkol din sa dahil ayaw namin mag-aksaya ng pamasahin sa'yo. Pag hindi ka harap. Bro, wala pa akong inatrasan sa face-to-face debate. Hindi maganda. Bro, Almasora, promise sa'yo yan. Wala pa akong inatrasan sa face-to-face debate. Ha? Wala pa akong inatrasan sa face-to-face debate.
Pumunta ka rito, pina-promise ko sa'yo, magkakabangayan tayo, promise yan. Madali naman sabihin ng yung kayabangan, gano'n eh. Bro, wala pa akong record na umatras sa face-to-face debate. Promise ko sa inyo yan. Kaya please sana, kung talagang matapang si Jared Rosales noon, si Jared Almasora, na pumunta rito para makipagdebate sa akin, pumunta ka na lang. At promise ko sa iyo, magkakadebate tayo, promise yan. Pero ang akin, ang sa akin dito, si SLTV ang sadya ko, wag nyo munang takpan. Okay? Natakpan nyo eh. Wala na kami dahil unang may SL, hindi naman bote yan para out of logic ka niyan. Pag-usap tayo. SLTV, hindi mo ko kaya? Yung tanong mo eh. Ayaw mo lang tanggapin. Bro, hindi ko tatanggapin ang ang sagot na hindi tumantugma sa aking tanong. Ang tawag doon, Larry Silva, irresponsive answer. Responsive answer. Not responsive. Bakit? Ang tanong ko, saan mababasa na ang demonyo nagpapalayas ng kapwa demonyo? Ang binigay ni SLTV, ang bulaang propeta yung pagpapakita ng dakilang tanda. Hindi yun ang tanong ko eh. Hindi yun ang tanong ko eh. Alam mo, SL, hanggat magtatago ka sa mga salawal ng dalawang yan, mapapahiya ka sa live mo, tandaan mo yan. Live mo to. Hindi yan nagtatago. Jando, bakit? Sino ka naman para pagtaguan? Yung exorcism nyo ba? Yan ba ang pinaglalaban mo? Hindi. Pag-usapan natin yan. Sa demonyo yan. Bro. Yung exorcism nyo, sa demonyo yan. Jando. Okay. Saan mo nabasa? Saan mo nabasa na ang Kinukumpirma ka niya, ayaw mo naman sumagot ng tama. Kaya huwag ka nang mangulit. Larry Silva. Ngayon, yung sinabi mo kanina na ilang beses mo ako nabutata, patunayan mo ngayon. Oh, i-review mo yung mga live natin. Nabutata ka maraming beses. I-review mo yung live natin. Ngayon, patunayan mo. Naku. Baka isang tanong ko lang, mangangamuti ka na. Isa ka pa eh. Ha? Isa ka pa eh. Tinatakpan nyo na naman ulit eh. Huwag nyong takpan, bro. Ako'y naparito para kausapin si SLTV. Nalangin na siya. Nagdadasal na si Jando. Sumali. Kung gusto nyong sumali, mag-schedule na lang tayo. Halimbawa, si Almasora at ako, kami lang dalawa. Wala si Larry, wala si SLTV. Kami lang dalawa. Larry Silva, kung gusto mo, mag-schedule tayo. Ikaw at ako, walang Almasora, walang SL. Sa ngayon, ang gusto kong makausap si SLTV mismo. SLTV, pakisagot naman. Saan mo nabasa na ang demonyo nagpapalayas ng kapwa demonyo? Kasi si Kristo mismo ang nagsabi na ang demonyo ay hindi nagpapalayas ng kanyang kapwa demonyo. Yung sabi mo kasi kasalungat sa sinabi ni Kristo. Kaya bigyan mo ko ng mababasa na may patungkol sa pagpapalayas ng demonyo. Hindi sa tanda. Wala akong tanda. Sagutin mo. Huwag mo nang ipilit yan. Pinipilit mo yung ano mo eh. Kinukumpirma ka kanina, ayaw mo sumagot. Bro, alam mo bro kung bakit ko hindi kinukumpirma bro? Kasi ganito yan. Pag sinagot ko na yon, sunod-sunod na ang mga tanong ni SLTV at hindi na ako makapagtanong. Bakit? Sumagot na ako eh. Strategy nyo yan. Hindi nyo ko mabibilog. Pakisagot na lang ang aking tanong kasi ako'y nandito para magtanong kay SLTV. Mga kaibigan, pero pinapalakas niya lang na talaga siya ay nagmimilagro. Kasi yun ang pangilang ni Satanas eh. Bro, ang exorcism bro, hindi yan milagro. Yan ay ministry. Hindi yan milagro. Pakisagot na lang, hindi milagro ang exorcism. Oy, paano mo nasabi hindi milagro? Paano mo nasabi hindi milagro yung exorcism na ginagawa ni Darwin Gitgano? Paano mo nasabi hindi milagro yan? Okay, eto bro ha. Ayon sa Gawa 16 hanggang 18.
Sang-ayon ba kayo na si Apostol Pablo ay nagpalayas ng demonyo? Yes or no? Tuloy-tuloy yung pagmimilagro at nagagawa nyo yon. Hindi nga milagro yon. Ministry yun eh. Hindi milagro yon, ministry yon. Esel, sa Gawa 16, versikulo 16 hanggang 18. Sang-ayon ka ba na si Apostol Pablo nagpalayas ng demonyo? Yes or no? Huwag mo na sagutin, i-mute mo yan. Hindi marinig. Kapatid na Romel. Nagpapamute kasi Brother Larry. Sige na. Kapatid na Romel. Sa programa nila, ang galing nila mag-mute. Pagka hindi ka nagustuhan. Ang Sige. galing mag-mute. Kala mo, Bro, tama naman bro. yung mga sagot. Pakisagot bro. Palpak naman. Ayon Pero sa... tinatanong ko si Jundo Alabado. Nakamute ako ulit? Kung anong papel ni Kristo sa bagong tipan. Bro, wag mong iliko, Ikasagot-sagot ka bro. naman sa akin, Bro. si Kristo daw ang bagong tipan. Bro, wag mong iliko, Ha? bro, sa ibang issue. Sige na. Stroman. Patunayan mo nga ngayon. Bro, Patunayan mo Stroman ngayon. fallacy Nabinatatan mo yan. ako doon. Bro, Sa usapan natin, patunayan mo. bro, Stroman Huwag kang umiiwas, fallacy huwag kang yan. umiiwas. Bro, Kaya Stroman pag fallacy umiiwas ka, yan. tama yung Bro, Larry Silva. Stroman fallacy ang ginagawa mo. Ako'y naparito para tanungin si SLTV sa ginamit niyang Hebreo 6.2. Tanong, SLTV, yung mga nakasulat ba sa Hebreo 6.2 ay ipinapatigil ba ni Apostol Pablo o hindi? Kaya Kanina- Jared, ay Jando, kung naninindigan ka ba na si Pablo ay nangaral ng exorcism? Ano ba naman yung tanong na yan? Bro, eto ang paninindigan ko. Eto paninindigan ko ha. Si Apostol Pablo ay nagpapalayas ng demonyo. Yon ang paninindigan ko. Sangayon ka ba doon? Alam mo kapatid, kung mabasa ko na si Pablo ay itinigil niya yan. Sinabi niya, tinigil niya yan? Sige, basahin mo. Itinigil ko na ang pagpapalayas ng demonyo. Basa. Okay? wow. Gusto niya, Kung, no? Sige. kung gusto mo may mabasa na gano'n, gumawa ka ng sarili mong bersyon. Ayun. Ayun. Ha? Gumamit. Pero mo, Hindi niya to. Guma- Hindi niya alam gumamit. gumagawa ka ng... Sige na. Gumagawa ka ng Esel, sarili. basahin mo. Na sinabi ni Pablo, kino-confirm ni Pablo, Sino ba yung... na tinitigil na niya Sino ba ang pagpapalayas nagsasalita ng demonyo. Basa! Sino ba yung nagsasalita? Basa! Alam mo na eh. Mukha mo. Si Lucifer, kukuhanin na kita lahat. Basa na, Esel. Saan mo nabasa na kino-confirm ni Apostol Pablo na tinigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo? Saan mo nabasa yun? Tunto por tunto. Tunto por Tunto por tunto. Ay, wala na. Tunto. Wala na, puro na patutsada ang mga ito. Ano ba naman to? SLTV, yan ba ang programa mo? Ang pangit naman! Wala kang binatbat sa punto por punto. Ako'y naparito para tanungin ka punto por punto. Sagutin mo, wag ka magpakampi sa dalawang yan. Ingay-ingay eh. Matibay na ebidensya. Ano matibay na ebidensya? Mas malakas yung ano mo, mas malakas yung ingay mo. Ha? Mas Siya- malakas mas yung sinadya ingay na- ng ano mo. Brother Esel, yung bunganga mo, mas masakit sa tenga. Alam mo bro, Isel, sinasadya ni Jundo na mas malakas yung ingay para yung... Yan, ba't di ka maglabas na mo? Sino ito? Sino itong nagkikiusap sa atin? Bro, wag mo munang ibaling sa iba. Ako wala munang rin bayag harapin yan. mo, Wala rin SLTV. bayag yan. Bro, Yung wag mo yung munang PTV, ibaling wala sa rin iba. Ako munang harapin mo, SLTV. Wala rin bayag yun. Ayaw mo pakita eh. Dapat tayong dalawa ang maglaban dito, walang Pero iba. kung nagyayabang ilang beses daw. Ay, ilang beses ko nang binutata si Larry Silva. Gusto mo ibigay ko sa'yo, Larry Silva, yung link? Sendan mo ko ng message mo, bigay ko sa'yo ang link. Pakita natin na butata ka. Iba naman to. Ano? Hindi na ako marinig. Ano, nasa programa mo kaysa yung salita mo. Hindi ka namin maririnig.
Bro, Bro Hazel, bro. ang pinakamaganda dyan. Ito, meron kayo hindi naman taga, nakakaintindi meron kayo sa taga-mute, kausap mo. Si Almasora, nagmumute si Almasora. I-out mo na lang yan. Out mo na lang yan. Sayang yung ano mo dyan. Hindi ka naman naririnig eh. Hindi naririnig, ang lakas nga ng boses ko rito eh. Nagpapalayas na. Ang lakas ng boses ko, hindi marinig. Kunwari pa to. Kabugok, kahit ba Wala akong magkapi kayo naririnig kabugok. tugtog. Wala akong naririnig na tugtog kay Brother Janto. Yung boses mo lang, Hindi Brother Larry at Isil. Tingnan Sa mo rin tinga. ito. Ay, wala kang naririnig. Napakalaki mo palang kasinungalingan mo. Biro Hindi. mo, ang ingay na ngayon pinatutugtog ni Jundo. Wala ka pa naririnig. Wala ko, Wala talagang ano. Kunwari pa to. Ganun ka pala kasi. Kunwari Hindi naman ako pa to. magtataka kung sinungaling ka dahil sumasamba kayo Bro, wag ka nang walang magpatutsada. tinig. Bro, wag ka nang Walang mata. wag ka nang Hindi magpatutsada, Larry Silva. Kapatid na Romel? Kasi hindi mo ako madadala sa strawman fallacy mo. Wag ka nang magpapatutsada, Larry Silva, kasi hindi mo ko dala sa strawman fallacy mo. SLTV, sagutin mo yung tanong ko. Saang talata kinonfirm ni Apostol Pablo na tinitigil na niya ang magpalayas ng demonyo? Saang talata yun? Kaya nga tinatanong kita. Huwag mo akong tanungin, ibigay mo yung talata. Huwag mo akong tanungin, ibigay mo ang talata. Sige na, Esel, ibigay mo ang talata. Saang talata yon? Okay, magsalita ka lang, kapatid. Hindi, ibigay mo ang talata. Saang talata mo nabasa na kinonfirm ni Apostol Pablo, tinitigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo? Saang mo nabasa yon? Sagot na! Tatano. Basahin ko Basahin ko, Jando. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y mga patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ang paghuhukom na walang hanggan. Asan dyan? Wala naman dyan ah. Asan yung sinasabi mo? Asan yung sinasabi mo na sinabi niya, tinitigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo? Yung tanong ko sa iyo, saan mo nabasa yun? Yung mga pagpapatong ng mga kamay. Hindi naman, hindi naman ano yan. Ordination yan eh. Hindi yan pagpapalayas ng demonyo. Bro, ordination yan. Pinapatuloy pa ba yan? Ordination yan, bro. Ano ka ba na ba nun? Bro, Ay, pinapatuloy pa? ordination yan, bro. Hindi naman yan, ano yung pagpapalayas ng demonyo. Ang tanong ko, saan yung talata na sinabi mo na kinonfirm ni Apostol Pablo na tinitigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo? Huwag kang magbigay sa akin ng talatang hindi tugma sa aking tanong. Pero kung hindi ka naniniwala, Hindi ako naniniwala sa paliwanag mo. Wala sa talata yung paliwanag mo eh. Hindi ako naniniwala sa paliwanag mo. Kasi wala sa talata. Minute na naman ako. Ito ba naman oh? Bro, tanggalin mo nga yung taga-mute mo. Ano ba naman taga-mute mo? kasi yung mga yung nasa maingay yan sa programa mo, mas maingay Sige, pa sige, kaysa yung basahin sa natin, programa ha? natin. Sige, hindi ko na patutunugin. Sumagot ka na lang na matino. Yan. Ito ha. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Yan. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa
at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis. Ano tong aral ng mga paglilinis, SLTV? Tuloy mo. Ano yan? Tuloy mo. Di, sagutin mo na. Ano yan? Kamay Di. at ng Bro. sa mga patay. Ano yung paglilinis na yan, bro? Ano yung paglilinis na tinutukoy dyan? Yung mga aral na paglilinis, tulad yung ginagawa ng mga iba na maglalagay sila ng mga susunugin. Yan. Hindi, Na yan. bro. Anong susunugin? Bro, anong susunugin? Ang sabi sa verse 1, simulain ng aral ni Kristo. Aral ba ni Kristo ang pagsusunog? Tanungin mo kay John Ray. Hindi. Tanong ko sa iyo ba? Aral ba ni Kristo ang pagsusunog? Yan, tanungin mo kay John Ray. Ano, John Ray, ikaw ang tinatanong ko. Aral ba ni Kristo ang pagsusunog? Ganito, Jando, makinig ka. Ganito. Kung bakit ko ginamit yan, kasi ang pinapalabas ko na doon sa sinabi ni Kristo, doon sa Mateo chapter 24, na yung mga panlilang ni Satanas o yung mga bulaang propeta ay gagawa sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Kaya ako ginamit yan kasi naniniwala ako na si Pablo ay hindi na niya inulit-ulit na ginawa yung magpapalabas ng sakit. Hindi yan tanong, bro. Hindi yan ang tanong ko. Bro, ikaw ang tanong ko sa iyo, sabi mo kasi yung paglilinis na tinutukoy dyan, yung pagsusunog. Kasi, bro, mo ako tinatanong dahil yan ay ginamit ko doon sa, kung bakit ko ginamit yan, pupunta tayo sa ugat kung bakit ko ginamit yan, hindi tayo lalayo doon. Ang dahilan ko kung bakit ko ginamit yan, Jando, dahil naniniwala ako doon po sa Mateo 24:24 na ang gagawin ng bulaang Kristo, bulaang mangangaral, ay maggagawa sila ng mga milagro tulad ng ginagawa ninyo na akala mo yung milagrong totoo. Pero yan ay panlilang lamang po ni Satanas at kaya ko ginamit yan. Pero ang punto ko, kung bakit ko ginamit yan, naniniwala ako na yung mga alagad ni Kristo na totoo ay ititigil na nila yung gagawa ng mga milagro na ganyan. Yung pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yan ang dahilan kung bakit ko ginamit yan, Jando. Kaya hindi ako naniniwala na nagtuloy-tuloy yung milagro na ginagawa ng mga alagad. Tumigil na yon. Hindi yan ang tanong. Kung naniniwala ka na yung bro, mga milagro na ginagawa ng mga alagad ay naging tuloy-tuloy at kayo ang naging katuparan. Dahil nagpapalabas pa rin kayo ng demonyo, kamo. Sige nga, kapatid na dyan do, kung kaya nyo pang magpagaling ng may sakit, pupunta kayo bro, wait lang muna kasi ha. Kasi tinitindigan ninyo Bro, wait lang muna ha. Ito muna tayo. Sabi mo kasi, yung paglilinis na tinutukoy sa verse 2 ng Ebreo ay pagsusunog. Ayon sa verse 1, mga simulaing aral ni Kristo yan. Saan mo nabasa na may aral si Kristo sa pagsusunog? Okay, tanungin mo yan kay John Ray. Pati John Ray, ikaw tinatanong ko, ano ba naman to? Tanungin mo yan kay John Ray kasi si John Ray, ano sabi niyan? Hindi si John Ray. Bro, hindi si John Ray ang tinatanong ko, ikaw. Sabi mo kasi sa Ebreo, sa Istos. Yung narinig ko kay John Ray na yan ay mga paglilinis na ba't ko kontrahin? Ikaw ang kausap. Sabi dito, kaya tayo'y tumigil na. Bro, tumahimik ka muna. Kontra mo ba yan? Yan ay narinig ko kay John Ray. Sinasabi ko yan. Dahil narinig ko I don't care. Sagutin mo ang aking tanong ayon sa verse 1. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ang tinutukoy dito ay mga simulain ng aral ni Kristo. At yung verse 2, isa doon yung paglilinis. Tinanong kita, ano yan? Sabi mo, yan ay pagsusunog. Tanong, saan mababasa na ang pagsusunog
ay simulaing aral ni Kristo? Sagot. Narinig ko yan kay John Ray. Wala akong Kaya pakialam sinabi kung ko saan si mo John Ray. narinig. Bro, wala Yan akong ay pakialam kung saan mo aral narinig. sa lumang tipan. Ibigay mo sa akin ang Ngayon, sagot mo. ibinabalik ko sa iyo. Bro, Ah, huwag mong ibigay kasi sa akin ang... anong sinabi ni pahayag ni John Ray? Bro, huwag kang lumipad sa iba. Ideya mo ang tinatanong ko dito kasi para makita natin kung nakakaunawa ka ba talaga ng Biblia. Kaya nga ko sinabi yan dahil narinig ko O sige, sige, sige. O sige, huwag mong gamitin si John Ray. Para sa'yo, ano itong paglilinis na ito? Narinig ko nga yan kay John Ray eh. Huwag mo ngang gamitin si John Ray. Ang gusto ko, sagot mo. Para sa iyo, ano itong paglilinis na ito? Yung mga, alam mo kapatid na dyan do, ganito kasi yan eh. Si Kristo, siya yung nangaral para sa kaligtasan ng tao. At yung tao, kapag siya po ay naligtas na o sumunod na sa mga aral ni Kristo, ay yung ano man yung mga simulaing aral na kanyang narinig, dapat siya ay mag-move on. Magpatuloy-tuloy siya, hindi siya mananatili sa palaging paglilinis, palaging pagsisisi doon sa mga simulaing aral ni Kristo, ay hindi siya tumigil doon, hindi siya manatili doon. Dapat siya ay tumigil na at magpatuloy, magpakabanal, tuloy-tuloy, magpatuloy, hindi siya steady dyan. Yan yung gusto kong ipuntos dyan, kapatid na Jando, na yung aral ni Kristo, na yung mga naunang aral na ating napakinggan para tayo maligtas, dapat huwag kang mag-steady doon, huwag kang manatili doon, na paulit-ulit ka na lang, parang panalangin na panulit-ulit na Aba Ginoong Maria. Pero ang tanong ko kasi bro, ano ang ibig sabihin nitong paglilinis dito? Ano ibig sabihin nito? Yung paglilinis, gaya nung yung salita ni Kristo, tulad yung mga bautismo. Okay. Nalinis ka na sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, ibig sabihin bro, itigil na ang pagbabautismo. Kasi ang unawa mo dito sa verse 2, ang mga nakasulat dito, itigil na. At ang paglilinis, ang unawa mo dyan, bautismo. Sa madaling salita, yung iglesia nyo ngayon, hindi na nagbabautismo. Ganun ba? Nagbabautismo, kapatid. O, akala ko ba tinigil na? Sabi mo, ang verse 2, ito yung mga pinapatigil na. Tinanong kita kayo na saan mo nabasa na kinonfirm ni Apostol Pablo na tinitigil na niya ang pagpapalayas ng demonyo. Ang binigay mo, Hebreos 6:2. Kung bakit ko nagamit yan, dahil doon po sa Matthew 24:24, nagamit ko lang yan doon sa video, no? Nagamit ko yan dahil pinapatigil ni Kristo yung mga, ang pinapalabas kong pinatigil ni Kristo dyan ay yung magpapalabas ng mga demonyo o yung mga yung dito mo tayo papagaling ng may sakit. Sa verse 2 muna tayo bro, sa verse 2 bro. Para makita kung talagang nakakaunawa ka ba ng talata ng Biblia. Ang unawa mo kasi sa Hebreos 6 verse 2, pinapatigil na yan yung nasa verse 2. Kasama na dyan yung aral tungkol sa paglilinis. So isa yan sa pinapatigil na. Ano yung paglilinis? Sabi mo, bautismo. Therefore, pinapatigil na yung pagbabautismo. Tanong, ba't kayo nagbabautismo kung pinapatigil na pala ang pagbabautismo? Hindi ko sinasabi, pinatigil yan. Yan ay, ibig kong sabihin dyan, ang ibig kong sabihin dyan, kapatid na dyan do, kapag ang simulaing napakinggan mo sa aral ni Kristo, huwag kang manatili doon, dapat magtuloy-tuloy ka sa pagiging Kristiyano. Sa madaling salita. Okay. Itigil mo na yan, huwag ka na manatili dyan. Okay. Sa madaling salita, itong nasa verse 2, hindi ito pinapatigil. Pinapaiwan, kapatid na pinapaiwan. Okay. So kayo ba, iniwanan nyo na ba ang aral ng bautismo? Kapag ikaw ay nabautismohan na, iwanan mo na, huwag ka nang paulit-ulit. Hindi ba? Iniwanan nyo na ba ang aral ng bautismo? Yes or no?
ganito kapatid na Janto, iba kasi yung tanong mo eh. Ganito, Anong iba? Ang ibig kong sabihin dyan, kapatid na Janto, kapag nagbautismo ka na, tapos ka na, huwag ka nang paulit-ulit. Huwag ka nang paulit-ulit. Hindi ka naman siguro tutol dyan Okay. Huwag ka nang paulit-ulit. Okay. Huwag ka nang paulit-ulit. Sa madaling salita, bro. Lumayas ka na dyan, huwag ka nang Bro, paulit-ulit dyan. sa madaling salita, bro, sa iglesia nyo, hindi na inuulit-ulit ang bautismo. Yes or no? Yung tao na nagbautismo na, hindi na ulit-ulit. Hindi ba nauunawaan? Bro, nasa Epeso, bro, isang bautismo, isang pananampalataya, yun ang sabi doon sa Epeso. Ngayon, so, ang tanong dito, kasi, sabi mo kasi sa verse 2, pinapatigil na yung aral na yan, pinapaiwanan. Okay. At isa sa mga aral dyan, yung bautismo. Ganito, kapag ikaw ay nalinisan na, naging Kristiyano ka na, huwag kang mag-steady dyan. Tumigil ka na dyan, huwag ka na mag-steady. Magpatuloy-tuloy ka. Sa kabanalan, magpatuloy-tuloy ka, huwag kang mag-steady dyan. Tumigil ka na dyan. Okay. Sige. Kung sabihin dyan. Okay, sa verse 2, isa dito sa sa pinapatigil na sabi mo, yung pinapaiwanan yung pagpapatong ng mga kamay. Kapag mayroon bang naordinahan sa inyo na bagong pastor, pinapatungan ba ng kamay sa ulo? Hindi. Hindi. Wala papapatong ng kamay sa inyo? Wala. Okay. Next question. Itong pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, isa sa ipinapatigil. Ibig sabihin ba, hindi na kayo nagtuturo na ang patay ay muling mabubuhay? Hindi yan ang ibig kong sabihin dyan. Ano ibig sabihin? Ikaw ang nagsabi na ang nasa Hebreo chapter 6 verse 2. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin na tumigil na yung pagpapatong-patong ng kamay. Ang ginamit ko dyan, yung pagpatong-patong ng kamay, yung mga paglehen-lehens na ginagawa. Kahit pakinggan mo yung video ko, ang ginagawa ng yung mga katulad ninyo, sabi na lang natin, yung magpapatong-patong ng kamay, hindi namin gawain yun, bro. Bro, di namin gawain yan. Bro, actually, bro, wala kang alam sa aral namin, bro. Sa aming aral sa Exorcism Ministry, bawal magleha ng hindi pare. Okay? So, wala kami dyan. Wala kami ng sa mong lehan-lehan, wala kami ganyan. So, dito tayo ngayon. Kung wala kayong aral na ganon, bakit sinabi ni John Ray doon sa Mateo 28:20 na ituro sa lahat ng mga tao yung exorcism? Mali. Walang sinabi si John Ray na ganon. Walang sinabi si John Ray na ngayon. Binabaloktot mo. Walang sinabi si John Ray na ganon. Eto, bro. Dito tayo, bro, sa bro. Dito tayo sa bro. Bro, dito tayo sa bro. Sabi mo kasi yung nasa Hebreo 6:2. Wait lang. Sabi mo kasi sa Hebreo, ano ba naman to? Ano? Ayan po. So, doon na lang po muna tayo sa sandaling ito. Yung karugtong, yung maya na lang po natin panuorin. Dahil may karugtong po ito. Ito, then haba itong nangyari talakayan na ito sa pagitan namin ni Brother Romel Palma at ng Israel TV at sa kanyang side. Okay? So, mamaya, kita-kits po tayo ulit mamaya para ipaputuloy din ng video nito. Maraming salamat po and bye-bye.